Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa Baryo Maligaya. Dating payapa at puno ng kasiyahan, ngunit biglang nayanig ang katahimikan nang bumalik ang isang estrangherong matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Yun ay walang iba kundi si Mang Archie. Ang lalaking ito ay may matikas na pangangatawan, halatang malakas at may otoridad ang bawat kilos. Ngunit sa kabila ng magandang katangian nito, meron siyang kapansanan. Bulag ang kanyang isang mata. At dahil sa kapansanan ito, naging kaaway siya ng mga taga-baryo. Kaaway na kanilang kinatatakutan kahit ilang taon na ang lumipas. Dahil sa kanyang muling pagpapakita, muling nabuhay ang takot sa puso ng bawat isa. Ngunit bakit nga ba siya labis na kinatatakutan? Ito ay sapagkat hindi nila nakalimutan ang unang pagkakataon na siya ay napadpad sa baryong yun. Noon pagdating niya, naging sunod-sunod ang naging kamalasan ng mga tao. Natatagpo ang patay ang mga alaga nilang hayop na parang sinipsip ang dugo. May ilang kababaryo silang nagkakasakit ng walang dahilan. At may mga balita ring sinasaniban ng aswang. Lahat ng ito ikinabit nila sa kanyang pangalan. Kaya't para sa mga taga-baryo, si Mang Archie ay hindi lang basta isang estranghero, kundi isang sumpa. At dahil na rin sa kanyang bulag na mata, naalala nilang muntik na nilang mahuli ang aswang at nasugatan nila ito sa mata. Kaya naman, nang makita nilang may sugat at nabulag ang mata ni Archie, mabilis siyang napagbintangan. Aswang daw ang estranghero, masama, mapanganib, at dapat nakatakutan. Pero totoo nga kaya ang bintang nilang yun sa lalaki? O biktima lamang ito ng maling panghusga ng mga tao? Sino nga ba talaga si Mang Archie? Kaaway ba siya o siya mismo ang magiging kakampi nila laban sa totoong mga halimaw? Sino ba talaga ang dapat nilang pagkatiwalaan? Tara, samahan niyo po ko sa isa na namang kwento ng kababalaghan. Isang kwento ng pagkakaisa laban sa nilalang na muling nagbabanta. Ito ang kasaysayan ng Baryo Maligaya at ng estranghero na si Mang Archie na kanilang labis na kinatatakutan at kinamumuhian. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Diyos ka! Tignan mo, Benjo! Bakit, Nay? Ang estranghero, nagbalik na. Hindi maaari ito. Ay nako, Nay, ang OA nyo naman. Bakit ba takot na takot kayo sa dayo na yan? Tanga! Hindi dayo yan. Pero bakit nagbalik yan? Akala ko ba ipatay na yan? Aba, hindi ko alam, Nay. Ngayon ko lang naman nakita ang taong yan eh. Bakit sa akin kayo nagtatanong? Alam ko. Nasabi ko lang yon at hindi ikaw ang kausap ko. Napakamot sa ulo si Benjo. Naguluhan sa mga salita ng kanyang ina. Napansin niyang takot ang kanyang ina. Hoy, ikaw, Benjo, ha? Wag kang lalapit dyan. Nako, sinasabi ko talaga sa iyo. Yung lalaking yan, palaging may dalang kamalasan dito. Sumpa yan. Buisit yan. Ang tagal nang nawala.
naisipan na naman bumalik. Ano na naman bang sumpaan sinasabi niyo, Nay? Anong kamalasan yan? Saka sino ba yung tao na yan? Bakit parang ilag na ilag ang mga tao sa kanya? Napalingon si Benjo sa paligid. Nakita niya ang ilang tao na nagmamadaling pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Ang iba ay napaantanda pa ng krus at tulad ni Aling Marta ay hindi din mapakali. Paanong hindi iilag ang mga tao sa kanya? Aswang ang taong yan. Ano ka nyo, aswang? Ano bang pinagsasasabi nyo, Nay? Nako, ikaw, Nay, ha? Masyado ka nang nagiging chismosa at tanda-tanda nyo na naniniwala pa kayo sa mga ganyan. Kung ano-ano na lang ang ibinibintang nyo sa tao. Kawawa naman. Hoy, hindi lang ito pagbibintang, no? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Aswang talaga ang lalaking yan. Bata ka pa lang noon nang huling mapadpad ang estrangherong yan dito sa lugar natin. Siguro hindi mo na natatandaan. Bakit, Nay? Ano bang ginawa niya? At ganyan ang tingin niyo sa kanya? Tunitig sa malayo si Aling Marta sa dayong naglalakad. Tapos ay iniisip ang nakaraan. Hindi mo na naaalala kasi maliit ka pang bata noon. Pero ako, hindi ko yun makakalimutan. Nung dumating yan dito, sunod-sunod ang masasamang pangyayari. Ilang gabi lang, may mga alagang baboy at kambing na natagpo ang patay. May kagat sa leeg, sinipsip ang dugo, wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Tapos, may mga tao ring bigla na lamang nagkasakit. Walang dahilan, walang lunas. At palagi siyang nakikitang nasa paligid bago mangyari ang mga yon. Baka naman tsamba lang, Nay. Nagkataon. Hindi lahat ng kakaibang nangyayari ibig sabihin may aswang kagad. Kawawa naman yung tao kung siya agad ang pagbibintangan. Paano, Nay, kung halimbawa inosente siya? Napataas ang kilay ni Aling Marta. Halatang naiinis sa pagsaway ng kanyang anak. Malahimik ka nga dyan. Puro ka na lamang kontra. Anong tsamba ang sinasabi mo? Sige nga, sabihin mo, kung tsamba bang makita siya ng mga tao na palakad-lakad sa bukirin at kakahuyan tuwing 10 oras ng gabi? Sige nga. Sino bang matinong tao ang nag-iikot ng ganong oras? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Hindi nakasagot si Benjo. Tahimik siyang napatingin sa direksyon ng lalaki na patuloy na naglalakad ng tuwid at walang imik. Nay, kung totoo po yung sinasabi nyo, bakit naman kaya siya bumalik dito? Meron ba siyang babalikan? At yan ang kinatatakutan ko, Benjo. Baka kaya bumalik yan dito ay para maghiganti sa mga tao. Naku po, wag naman sana tayong madamay. Lumapit ang mga kumare ni Aling Marta at nakisali sa usapan. Lahat sila naiinis na muling bumalik ang estranghero at nagsimula na silang magkwentuhan ng tungkol sa nakaraan. Samantala, mula sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang naglakad palapit sa mga tsismosa ng baryo. Siya si Kapitan Iking. Narinig niya ang usapan ng mga ito at mariing nagsabi ng kanyang panig. Tama na mga paratang na yan. Hindi nyo alam ang totoo. Huwag kayong basta-basta humusga. Ang tao minsan, may mga lihim na bitbit. Pero hindi ibig sabihin nun, halimaw na kagad siya. Ay nako, Kapitan. Ikaw pa talagang magtatanggol dyan. Hindi mo ba naaalala ang mga nangyari noon? Ilang alagang hayop ang natagpo ang patay at ilang taong nagkasakit na para bang sinasanipan. Sino ba ang palaging nasa paligid? Hindi ba siya? Marta, madaling sabihin yan. Madaling magbintang, lalo na kung takot kayo sa isang tao na hindi nyo pa lubos na kilala. Pero isipin nyo, lahat ng paratag na yan ay salita lang. Bakit? Sige nga, nahuli nyo ba siyang sinisip-sip ang leeg ng hayop? Nakita nyo ba siyang gumagawa ng masama? O puro sabi-sabi lang?
Napakamot ng ulo si Benjo. Halatang naguguluhan sa kanyang mga naririnig. Pero Kap, wala naman pong pruweba. Bakit parang lahat po ng tao, iwas po sa kanya? Kahit ako, ewan ko ba? Parang kinakabahan na rin po ako sa presensya niya. Dahil sa takot iyo. Takot na pinalaki ng mga kwento at haka-haka. Pero tandaan nyo, hindi porket naging bukang bibig ng marami, ay katotohanan na kagad. Kailangan nating maging patas. Sa bagay, may punto po kayo, Kap. Kung puro takot lang ang basihan, baka nga mali ang iniisip natin. Napairap si Aling Marta. Hindi kumbinsido. Sos! Nagkampihan pa kayo. Paano kung totoo mga kwento at binabaliwala lang ninyo? Paano kung mangyari ulit yung nangyari noon? Sige nga. Pag nagkasakit ulit ang mga tao, o may hayop na naman na mapatay, anong gagawin nyo? Kung ganon, ako mismo ang haharap sa kanya. Ako ang kapitan dito at responsibilidad kong protektahan ang lahat ng mga mamamayan dito. Pero sa ngayon, ang hinihingi ko lang sa inyo, bigyan natin siya ng pagkakataon. Hindi lahat ng dumadating ay kaaway. Minsan, ang hinuhusgahan, sila pa ang nagiging kakampi. Umiling si Aling Marta. Nangibabaw pa rin ang pag-aalinlangan. Bigyan ng pagkakataon? Para saan? Para makapamerwisyo muli? At bakit diyan pa mismo sa bakanting kubo mo siya pinatuloy, Kapitan? Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ng mga kababaryo mo? Kapitan, paalisin mo yan dito! Nag-ingay ang mga tao. Ang ilan ay pabor na paalisin ang estranghero at ang iba naman ay tahimik lang pero halatang natatakot. Tama na mga kababaryo! Nauunawaan ko ang takot ninyong lahat. Pero ano bang klaseng tao kayo? Kung ang pagbabasehan lang natin ay puro chismis at haka-haka. Pero Kap, paano po kung mali kayo? Paano kung tama pala ang nanay ko at ang mga tao? Sandaling natahimik ang lahat. Walang nakaimik. Pero si Aling Marta napangiti ng lihim sa sinabi ng anak. Para siyang biglang nagkaroon ng kakampi. Hindi siya makapaniwala na papanig ito. Gayong kanina ay kinokontra siya. Kung mali ako ang mananagot. Naglakad na palayo ang matandang kapitan. Tinungo niya ang kubo kung saan tumutuloy ang estrangherong lalaki. Pagpasok niya, nakita niya ang lalaki na nakaupo sa isang lumang upuan. Hawak nito ang kanyang sintido at nakatingin sa kawalan. Maya-maya pa ay lumingon ito. Hindi ito nagulat nang makita si Kapitan Iking. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Kumusta ka dito? Hindi po masyadong ayos. Narinig ko po mga sinabi nila. Ay nako! Bakit? Hindi ka pa ba sanay sa kanila? Kapitan, sanay naman na po ko at hindi na rin ako nagtataka. Medyo nasasaktan lang ng konti kasi hindi pa rin pala nila nakakalimutan yung chismis nun. Na isa akong halimaw, may dalang gulo at kamalasan. Archie, hindi madali ito. Ang mga tao rito, matagal nang takot sa'yo. Ang pangalan mo, parang sumpa sa kanila. Hindi nila kayang banggitin. Pero sa kabila nito, bakit gusto mo pa rin bumalik dito sa amin? Noon, Kapitan, una ako napadpad dito bilang isang estranghero. Wala akong kamag-anak. Wala akong matirhan. Lahat ng tao iwas sa akin. Sa halip na tulungan ako, kung ano-anong kwento ang ipinagkakalat nila. Hindi pa man nila ako lubusang kilala. Aswang na kagad ang tingin nila sa akin. Pero Huminga ng malalim si Archie bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pero ikaw, Kap,
ikaw lang ang tumanggap sa akin. Bumalik ako para tumanaw ng utang na loob sa inyo. Sa lahat ng mga taong nandito, ikaw lang ang naniwala na hindi ako ganun, kagaya ng iniisip nila. Hindi ko makakalimutan yun, Kap. Ginawa ko lang naman ang tama. Pero hindi ko rin maitago na nahirapan akong ipagtanggol ka noon. Lahat ng tao galit sa'yo. Hanggang ngayon, dala nila yung alaala ng mga masasamang nangyari noon. At lahat ng yun ay ibinuntun sa'yo. Alam ko yun, Kapitan. At tanggap ko na hindi ko na mababago ang isip nila tungkol sa akin. Kahit ipaliwanag ko na ako'y hindi aswang. Hindi sila maniniwala. Pero bakit hindi mo subukan? Linisin mo ang pangalan mo sa kanila. Hindi ako bumalik dito para linisin ang pangalan ko, Kap. Bumalik ako dito dahil may banta. At ayokong hayaan na masira ang baryong ito sa kamay ng mga tunay na halimaw. Tunay na halimaw? Ano bang ibig mo sabihin? Tama kayo ng narinig, Kap. Kaya ako bumalik ay dahil may nalaman ako na dito sasalakay ang mga aswang. Ano ka mo? May banta po ng aswang dito sa baryo nyo, Kap. Naku, Sus Mariosep, kung totoo sinasabi mo, malaki itong pasanin para sa lahat. Pero paano natin mapapaniwala ang mga tao kung ganyan ang reputasyon mo? Abay sa paningin nila, ikaw ay isang aswang. Sanay na ako, Kap. Buong buhay ko, iniiwasan ako ng mga tao dahil sa itsura ko. Kinukutsa ako at pinagbibintangan ng kung ano-ano. Pero wala akong pakialam kung anong isipin nila sa akin. Ang mahalaga sa akin, mapangalagaan ko itong baryo mo. Bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa inyo, Kapitan. Salamat naman kung ganun. Handa ka magsakripisyo para sa baryo na to, para sa katahimikan. Pero may tanong lang ako. Ano ka ba talaga, Archie? Ano ang pagkatao mo? Tumayo ang estrangherong si Archie. Inilapag niya ang bag sa mesang maliit at saka marahang binuksan. Inilabas niya ang mga nakatagong mga matutulis na patalim, mga lubid at ilang gamit na hindi karaniwan. Tinignan niya si Kapitan ng diretso. Hindi ako aswang, Kapitan. Kundi, isa akong maninugis ng mga halimaw na kinatatakutan nila. Kaya ako madalas na nasa bukid o kaya nasa kakahuyan dahil doon naglalagi ang mga nilalang na yon. Halos hindi ako matulog para lang magbantay sa gabi. Para masiguro na walang mabibiktimang mga tao. Ganun ba? Grabe pala ang sakripisyo mo iyo. Hindi ko akalaing yun ang ginagawa mo, kahit na binabatikos ka ng lahat. Kaya nga po kung tutusin, marami sa kanila ang utang ang buhay sa akin. Pero kahit kailan, ay hindi ko yun ipinagmalaki o naningil man lang sa kanila. Nanahimik ako. At nang matapos ang problema dito nun, umalis ako. At ngayon bumalik ako. Dahil may nakapagsabi sa akin na bumalik na nga sa baryo ang mga aswang. Kung ganun, hindi pa natatapos ang laban. Hindi, Kap. At baka nga, ngayon pa mas mapanganib. Kung ganun, paano kita matutulungan? Tulungan mo lang ako na hindi ako pakialaman ng mga tao dito. Ayos lang na pag-isipan nila ako na masama. Basta't wag lang nila akong guguluhin. Mukhang mahihirapan tayo dun Hindi madali ang gusto mo. Alam mo naman ang mga tao dito. Nako, pag nagkaroon ng chismis o isang insidente na may kinalaman sa mga aswang, tiyak na ikaw na naman ang pagbibintangan. Abay baka pati ako pag-isipan pa rin nila ng masama at sabing kumakampi ako sa isang aswang. Hindi ko po hinihingi na ipagtanggol niyo ako, Kap. Ang hinihingi ko lang ay katahimikan. Hayaan niyo lang po sila magsalita ng kung ano-ano tungkol sa akin. Ayos lang ho yun. Dahil kapag dumating ang oras na sumalakay ang mga tunay na halimaw,
Doon nila makikita kung sino talaga ako. Bakit hihintayin mo pa yun? Pwede naman natin sabihin na sa kanila ang totoo, hindi ba? Baka pwede pa silang makatulong kung sakali. Hindi, Kap. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanilang totoo. Kapag ginawa ko yun, baka lalo lang silang matakot. At kung matakot sila, mas mabilis silang magiging biktima. Pero Archie, kaya mo ba ito ng mag-isa? Oo, Kap. Sanay na ako mag-isa. Matagal na. At alam ko kung paano sila kalabanin. Ang mga tao dito, hindi sila handa sa panganib. At kahit ituro ko pa ang lahat ng alam ko sa kanila, baka hindi nila kayanin. Mas mabuti pang ako na lang ang humarap at makipaglaban. Sandaling natahimik si Kapitan Iking. Kita sa kanyang muka ang pag-aalala, pero nandoon din ang respeto sa desisyon ni Archie. O sige, kung ayaw mong ipaalam sa mga tao ito, hayaan mong tulungan kita, Archie. Kung totoo ang banta, lalaban tayo. Salamat, Kap. Pero hindi ko inihingi na ipagsapalaran mo ang sarili mo para sa laban na to. Isa pa, ikaw ang pinuno dito. Kapag ikaw ang nadamay, mas malaking gulong mangyayari. Hindi ba, Ari? Baryo ko ito, kaya kailangan meron din akong gawin. Kailangan mapanatili ko itong ligtas dahil responsibilidad ko ang kaligtasan ng lahat ng taong nakatira dito. Kaya hayaan mo na ako na makatulong. Mas mabuti na sumama ako sa'yo para may kasama kang lalaban. Pero malulupit masyado mga aswang, Kap. Papatulan ho kayo ng mga yon. Kahit matanda na kayo. Wala silang patawad. Lahat sasaktan nila. Bata, babae, kahit pa matatanda. Alam ko yon. At dahil doon, mas lalo ko naninindigan na hindi ka dapat na mag-isa. Hayaan mong gawin ko ang aking trabaho, ang ipagtanggol ang mga tao na nakatira dito. Kaya ko pa. Maniwala ka sa akin. Matigas din pala ang ulo nyo, Kap. Pareho lang tayo, Archie. Teka, may hapunan ka ba mamaya? Wala pa po. Pero mamaya ipupunta na lang po muna ako sa turo-turo para dun kumain. Aba, wag na. Kaya ko lang naman itinanong. Ay dahil balak ko talagang magpaluto ng tinolang native na manok mamayang hapunan. Huwag ka nang pumunta sa turo-turo. Dadala na lang kita dito na makakain mo. Naku nakakahiya naman ho, Kapitan. Libre nyo na nga akong patitiran dito sa kubo nyo eh. Ililibre nyo pa ho ko ng pagkain. Ay naku, wag mong intindihin yun. Espesyal ka sa bisita, Archie. Ikaw ang aming bayani dito sa baryo. Kaya dapat lang nabusugin kita. Kung ganun ho ngayon palang nagpapasalamat na ho ko. Wala yun. Siya nga pala mamaya. Pagkatapos ng hapunan, baka gusto mong samahan ako. May lambanog ako sa bahay. Dadaling ko dito mamaya. Kumbaga pampainit lang ng katawan bago matulog. Lambanog ho? Abay, hindi ko ho tatanggihan yan, Kapitan. O ayos! Mamaya, pwede nating ituloy ang usapan. Pwede tayo magplano kung ano ang dapat natin gawin at kung paano natin mapipigilan ang banta ng mga aswang. Sige po, Kap. O siya, iiwan na muna kita at ipapahuli ko muna yung manok na lulutuin ko. Tapos ay magpapaanda ko ng masarap na pulutan nating dalawa. O siya, sige na, magpahinga ka na muna. At siguradong pagod ka sa biyahe. Matulog ka. Ipinaayos ko na kanina ang tulugan mo. Kumpleto na yun ang gamit. May unan, may kumot, at kulambo na. Wala ka ng ibang aalalahanin. Bukas, papahiramin na lang kita ng mga kaldero at kasirola para may magamit kang lutuan. O sige, aalis na ako. Maraming salamat, Kapitan. Pagkaalis ng kapitan, nag-ayos na muna si Archie sa loob ng kubo. Nang matapos, ay nahiga siya sa banig at nagpahinga. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang sarili sa salamin. Napahawak siya sa kanyang isang mata.
bulag, nakatakip ng itim na tela na parang sa isang pirata. Napabuntong hininga ang lalaki. Bigla niyang naalala ang nakaraan. 20 taong gulang pa lang siya noon nang unang tumungtong sa baryo. Ito yung panahon na hindi pa bulag ang isa niyang mata. Maayos noong una ang pagtanggap sa kanya ng mga tao, pero nag-iba yun nang magsimulang kumalat ang tsismis tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay at pagkawala ng mga hayop sa lugar na yun. Siya ang pinagbintangan ng mga tao, ngunit lingid sa kaalaman nila. Kaya siya nakikita ng madalas sa bukid tuwing 10 oras ng gabi ay dahil tahimik niyang binabantayan ang buong baryo laban sa aswang. Siya ang nakipaglaban upang hindi mamugad ang mga aswang sa gubat. Plano ng mga aswang noon na gawing aswang ang mga tao sa lugar ngayon para magpalakas ng kanilang puwersa, at natuklasan ito ni Archie. Nang gabing yon, sakto naman na rumuronda siyang mag-isa sa bukirin. Nakita niyang may hinahabol na isang nilalang ang mga tao. Hinabol nila hanggang sa tinamaan ng sibat sa muka. Nakita niyang nasapul ito sa mata. Nagtago ang binata. Tapos ay tahimik niyang sinundan ang mga tao na hinahabol pa rin ang sugatang aswang. Subalit makaraan ang ilang sandali, ang aswang ay nakatakas. Nawala ito sa paningin nila. Dahil hindi na nila nahanap ang aswang, tumigil na sila at nagsiiwian sa kani-kanilang mga bahay. Pero si Archie, siya ang nagpatuloy na naghanap. Nahanap niya ang aswang na sinusubukang pagalingin ang sarili nitong sugat. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras noon si Archie. Sinugod niya ang aswang. Subalit yung inaakala niyang mahina na at naghihingalong aswang ay kaya pa palang lumaban. Inatake siya nito bigla at nakalmot ng aswang ang kanyang kanang muka at sumentro ang kuko nito sa kanyang mata. Dahil doon, kaya siya nabulag. Bilang ganti, sinaksak niya ang aswang ng isang sagradong punyal hanggang sa mamatay ang aswang. Kinabukasan, nang makita ng mga tao ang sugat ni Archie sa mata, agad nila itong iniugnay sa natamong sugat ng aswang. Dahil dito, mabilis siyang nausgahan ng lahat. Para sa kanila, ang pagkabulag niya ay patunay na siya mismo ang nilalang na kanilang kinatatakutan. Doon nagsimula ang takot ng mga tao sa kanya. Hindi dahil sa may napatunayang may kasalanan siya, kundi dahil sa sugat na iniwan ng laban na yon. Hanggang ngayon, dala-dala niya ang bigat ng maling akala. Si Archie ay hindi isang halimaw, kundi mula siya sa pamilya ng mga antingero. Bata pa lamang siya nang masaksihan ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang gabing pinaslang ng mga aswang ang kanyang ama at mga kapatid. Bagamat may anting-anting ang kanyang ama noon, hindi nito nakayanang ipagtanggol ang sarili. Lalo pa at ginamit ng mga aswang ang mga anak bilang panangga laban sa kanyang kapangyarihan. Isa-isang pinaslang ang kanyang mga kapatid. At dahil sa matinding konsensya at panghihinayang, nawalan ng lakas ng loob ang kanilang ama. Pinili nitong mamatay kaysa mabuhay na dala ang bigat ng pagkatalo at ang katotohanang hindi niya naipagtanggol ang sariling mga anak. Si Archie lang ang nakaligtas. Galing siya noon sa gala at habang papalapit sa kanilang bahay, nakita niya mismo ang maraming aswang na nagmamadaling lumabas at mabilis na naglao sa dilim. Doon niya nadatnan ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang buong pamilya.
Mula noon, isinumpa ni Archie na ilalaan niya ang buong buhay sa pagpuksa sa mga aswang. Ilang sandali pa ay dumating na si Kapitan. May bitbit itong ilang baunan at isang galon ng lambanog. Agad niya itong ipinasok sa loob ng kubo. Halika na, Archie! Kumain na tayo! Siguradong masarap itong tinola. Huwag kang mahihiya, ha? At pagkatapos nito, sisimulan na natin ang ating pag-inom. Agad na inilapag ng matandang kapitan ang mga baunan sa mesa at binuksan isa-isa. Kumalat sa buong kubo ang mabangong amoy ng tinola. Umuusok ito. May konting ginataang gulay din, pritong tilapia at mainit-init na kanin. Kap, napakabango naman ang mga dala mo. Ngayon pa lang parang nagugutom na ako Abay, syempre, masarap magluto ang kasama ko sa bahay. Saka hindi pwedeng simpleng pagkain lang ang ihahain ko sa'yo. Dapat espesyal ang lahat. Oh, heto ang tinola. Tikman mo. Malambot ang karne at malasang malasa talaga. Kaagad nang naupo si Archie at hinarap ang pagkain. Agad siyang kumuha ng sabaw at nalasahan ng init at linamnam nito. Napahinto siya sandali at napangiti. Kap, totoo nga, masarap Malasa ang sabaw, sa katamang-tama ang timpla ng luya at malunggay. Namiss ko ito, Kap. Salamat naman at nagustuhan mo. Pero alam mo ba kung anong sikreto ng putahing yan? Ano ho, Kap? Bukod sa sariwa ang karne, sariling talim din ang luya at malunggay. Ganon din ang papaya na sahog niyang tinola. Kaya iba talaga ang lasa niyan kumpara sa ibang luto. Lahat sariwa, walang kemikal. Ayos po yun Maganda sa katawan ng ganitong pagkain. Pampalakas. Tama ka. O sige na, kumain ka lang Magpakabusog tayong dalawa. Habang kumakain, nagpatuloy sila sa masayang usapan tungkol sa kanilang kinakain. Napaisip si Archie habang sinusubo ang tinola. Hindi lang dahil sa sariwang sahog at gulay, kaya masarap ang lasa nito. Ang tunay na dahilan ay ang pakiramdam ng pagtanggap at pagpapahalaga. Para kay Archie, yun ang unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon na may taong nagmalasakit sa kanya. Pagkatapos kumain, nagsimula na silang uminom. Alam mo, iyo, kung ako lang ang masusunod, gusto ko matigil na ang chismis tungkol sa iyo Pero alam mo naman ang mga tao dito, di ba? Huwag na po kayong mag-alala, Kap. Ayos lang po yun. Tulad ng sinabi ko, naiintindihan ko naman sila. Masaya na po kung may naniniwala sa akin, maski isa. Sapat na ho yun. Nagpatuloy ang kanilang inuman hanggang sa hindi na nila namalayan ng oras. Lumalim ang gabi at inabot pa sila ng madaling araw. Habang tumatagal, lalo pang naging masaya ang kanilang kwentuhan. Nagbahagi sila ng kani-kanilang karanasan sa buhay. Masaya sila at panay ang tawanan, tapos biglang malulungkot. Paiba-iba sila ng emosyon. Habang lumalalim ang usapan nila, isa lang ang napagtanto nila. Parehas silang walang sariling pamilya. Pareho silang tumandang binata. Lumipas pa ang ilang sandali at kapwa na sila lasing. Si Kap halos hindi na makatayo at nakatulog na lang sa lapag ng kubo. Ganon din si Archie. Kinabukasan, nagising si Archie nang makarinig ng kaguluhan sa labas. May mga tao sa bakuran ng kubo. Paglabas niya, nakita niya si Aling Marta na siyang nangunguna sa gulo. Sigaw ito ng sigaw at galit na galit sa hindi niya malamang dahilan. Halos lahat ng mga kapitbahay ay naroon.
Ikaw na hayop ka! Ang kapal ng mukha mo magpakita pa dito sa harap namin! Malas ka talaga dito! Malas! Salot! Teka. Ano bang nangyayari? Bakit ho galit na galit kayo? Aba, at talagang nagmaang-maangang kapang hayop ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala akong panahon sa inyo. Kung wala kayong sasabing matino, magsialis kayo dito. Ang kapal ng mukha mo. Matapos mong patayin ng mga alaga kong baboy, ipagtatabuyan mo kami. Alam mo bang 2 araw na lang ay maaari ng mga baboy ko? Ilang buwan kong inalagaan tapos papatayin mo lang. Wala kang awa, animal ka. Umalis na ho kayo dito. Hindi ako pumatay sa baboy mo. Talaga ba? Tatanggi mo pa ha? Hoy! Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Alam namin kung ano ka. Aswang ka. Huwag mong ipagkaila. Yung 2 baboy ko na pinatay at nilapa mo. Pambayad ko sana yun sa mga utang ko. Inaasahan ko na sana makakaahon kami kahit paano. Pero anong ginawa mo? Nilaman mo lang na parang wala lang. Umiyak si Aling Marta, pero ang galit ay nangingibabaw sa kanyang boses. Hindi ka ba tinatablan ng konsensya mo? Kung gutom ka, pwede ka naman mag-alaga ng sarili mong hayop. Pwede kang kumain hanggang magsawa ka. Wala kaming pakialam. Pero bakit pati pag-aari ng iba, pinakikialaman mo? Wala kang awa, hayop ka. Hayop na walang puso. Demonyo ka. Salot! Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Umalis kayong lahat dito. Lumapit si Aling Marta kay Archie at hindi nagpatalo sa titigan. Matatalim ang kanyang mga mata, puno ng galit at paninisi. Ikaw na salot ka. Hindi ka na dapat pabumalik dito. Simula nang tumungtong ka sa baryong ito, ikaw nang dahilan kung bakit takot ang mga tao sa tuwing sasapit ang dilim. Hindi makatulog ang mga bata dahil sa alulong ng mga aso at ingay ng mga hayop sa paligid. Pati kabuhayan namin pinapatay mo. Wala kang silbi dito. Isa ka lang walang kwentang estranghero na nagpapanggap. Kaya umalis ka na habang maaga pa. Dahil kung hindi, kami mismo maniningil sa lahat ng gulo at malas na dala mo. Tama na. Sobra ka na. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kung may namatay mang hayop sa bakuran mo, hindi ako may gawa nun. Napabuntong hininga ang lalaki. Pinipigilan niya ang sarili na magalit. Manahimik ka na. Wala akong kasalanan. Malinis ang konsensya ko. Manahimik ka. Nagmamalinis ka pang aswang ka. Salot! Aswang! Umalis ka dito. Umalis ka sa baryo namin. Maya-maya pa, habang umiinit lalo ang tensyon, biglang dumating ang binatang si Benjo at naabutan ang kanyang ina na gumagawa ng eksena sa harap ng kubo ng estranghero. Agad niyang hinawakan ng ina at marahang hinila papalayo. Nay, tama na yan, Nay! Nakakayang ginagawa niyo, tara na po! Umuwi na tayo! Huwag kayong gumawa ng gulo dito! Ano ka ba? Kakampihan mo tong estranghero na to kaysa sa sarili mong ina. Anak naman, kinain niya ang 2 baboy natin. Tama na, Nay. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Wala ho kayong patunay na siyang may gawa nun. Hindi niyo naman nakita eh. Walang nakakita. Benjo, huwag kang makialam dito ha. Pero, Nay, pabayaan mo ako. Hindi ko uurungan ng aswang na yan. Malas yan, salot! Lumayas ka ditong salot ka. Demonyo ka! Walang may gusto na nandito ka! dahil sa sunod-sunod na masasakit na salitang narinig, ay napilitan na si Archie na ipagtanggol ang kanyang sarili. Makinig kayo! Wala akong kinalaman sa mga ibinibintang nyo. Ang inulam ko kagabi, tinola, at hindi baboy. At saka nag-inuman kami ni Kapitan kagabi. Kaya imposibleng ako kumain ng baboy mo. Eh sino? Sige nga. Sino? Sabihin mo sa akin kung sino. Hindi ko alam. Pero kung sakali mga aswang ako, hindi ako dito mambibiktima. Lalo na't alam ko na
na pinagbibintangan niyo ako. Tanga lang ang gagawa nun. Tama ba ako o mali? Natahimik ng sandali si Aling Marta. Ganon din ang mga tao na nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Magaling ka lang magpalusot. Pero tong sinasabi namin sa'yo, humanda ka kapag may nangyari pang ganito. Dahil kung hindi, mapipilitan kaming gumawa ng anumang paraan para mapalayas ka na dito ng tuluyan. Nay, ano ba? Tama na sabi. Huwag yun ang palalain ang sitwasyon. Hindi na maganda yung mga sinasabi niyo eh. Abang nagtatalo pa ang mag-ina, tumalikod na si Mang Archie at papasok na sana sa loob ng kanyang kubo. Ngunit bigla siyang natigilan nang maramdaman niya ang malakas na pagtama ng bato sa kanyang likod. Napahinto siya at marahang hinaplos ang bahagi kung saan tumama ang bato. Dahan-dahan siyang lumingon. Tinignan niya ng masama ang mga tao. Tatalikod ka talaga! Hoy! Kahit ikaw pa ang pinakamabangis na aswag dito, hindi kita uurungan! Hindi ako natatakot sa'yo! Gusto mo maglaban tayo ngayon eh! Ipakita mo ang tunay mong anyo! Muling napako ang mata ng lahat kay Mang Archie. Hinintay kung ano ang gagawin niya, kung siya ba ay lalaban o magpapasensya. Habang patuloy na nag-iingay ang mga tao sa labas ng kubo, lumabas mula sa loob si Kapitan Iking. Hawak nito ang ulo na mabigat dahil sa labis na kalasingan kagabi. Ano na naman ba ito? Anong kaguluhan to? Kaya aga-aga nag-iingay kayo. Ayan, Kapitan. Namatay ang 2 baboy ko kagabi. Manganganak na mga yun eh. Sayang na sayang. Ayaw niyo naman kasing maniwala sa akin eh. Aswang ang lalaking yan at sigurado ako na siya na naman ang may kagagawan nun. Nako, kayo talaga. Bakit ba ang hilig niyo sa mga ganyan? Palagi na lamang kayong nagbibintang kahit wala naman kayong ebidensya. Paano niyong masasabi na si Archie ang may kagagawan nun? Magkasama kaming 2 kagabi hanggang ngayong umaga. Napasobra nga ang inom namin eh. Ano? Magkasama kayo na magdamag? Oo, medyo napasarap ang kwentuhan namin. Kaya inabot kami ng halos madaling araw. Kaya imposible na siyang may gawa ng sinabi niyo. Kung may nangyari mang masama sa mga baboy mo, hindi siya ang may kagagawan nun. Hindi siya ang may kasalanan. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. May ilan na tila nahiya. May iba namang halatang hindi pa rin kumbinsido, pero napilitan na lamang na manahimik. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, Kapitan? Baka naman, dinadaya mo lang kami. Aba, bakit naman ako mandadaya? Ano ba tingin niyo sa akin? Kapitan ako rito, Marta. Hindi ako magsisinungaling para lamang pagtakpan ang masama. Kung may kasalanan talaga si Archie, ako mismo ang unang kakastigo sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, kayo ang nagkamali. Hindi siyang may gawa. Dahil sa sinabi ng kapitan, biglang natahimik ang lahat. Ang ilan sa mga tao ay napakamot na lamang sa ulo. Tila nahiya sa kanilang naging paratang sa estranghero. Isa-isa na rin silang nagsiuwi. Si Mang Archie naman ay tahimik lang na tumalikod. Hindi na siya umimik at dahan-dahan na lang na pumasok sa loob ng kubo. Nagsara na siya ng pinto. Ay nako, sabi ko naman kasi sa inyo na masyado kayong mainit kaya yan. O ano ka ngayon? Manahimik ka, kundi kukutusan kita dyan. Makalipas ang ilang sandali, ay napilitan na ring umuwi ang ginang. Masama ang loob niya na napahiya siya. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Halatang gigil na gigil. Mahuhuli ko din ang hayop na yan. Humanda siya. Babantayan ko siya. At sa oras na mapatunayan kong aswang talaga siya, patay siya sa akin. Hala si nanay, tama na nga yan, nay. Dami-dami niyo pa sinasabi. Pagka-uwi ng mag-inang Aling Marta at Benjo, tahimik ang buong bahay. Pumasok si Benjo at diretsong naupo sa bangko.
Samantalang si Aling Marta naman ay padabog na isinara ang pinto. Halatang hindi pa rin humuhupa ang init ng ulo. Kung hindi ka lang sana nakialam kanina, anak, malamang napaalis na natin yung hayop na yun dito sa baryo eh. Ano bang naisip mo? At ipinagtatanggol mo pa siya? Napayuko si Benjo. Pinipigilan ang sarili na sumagot ng pabalang. Ilang saglit siyang natahimik. Bago, nagsalita. Nay, hindi naman tama kasi yung ginagawa nyo. Eh wala naman kayong matibay na ebidensya eh. Tapos gigil na gigil kayo na siyang may gawa. Paano kung hindi pala? Paano kung nagkamali talaga kayo? Ba't ako pa ang mali ngayon? Ako pa ang walang alam? Nakita mo ba mga baboy ko, Benjo? 2 yon, patay lahat. Eh sino pa ba ang gagawa nun, kundi yung hayop na yon? Nay, yun na nga yung sinasabi ko. Hindi pwedeng basta-basta tayo magturo ng walang patunay. Paano kung idemanda kayo ng tao? Ang hirap na nga ng buhay, maididemanda ka pa ng paninirang puri. Paano na? Paano kung makulong ka? O kaya pagbayarin ka ng danyos? Ang kapal na lang ng mukha niya kapag ginawa niya yon. Ay nako. Anong hay nako sinasabi mo? Hoy Benjo, kung makabuntong hininga ka dyan ha? Akala mo hindi ako nanay mo ha? Parang mas kinakampihan mo pa yung estrangherong yun ha, kesa sa akin. Hindi agad nakasagot si Benjo. Umiling na lang siya. Sabay napakamot sa batok. Hindi naman sa ganun, Nay. Gusto ko lang itama yung nakikita kong mali. Kung may ebidensya, ako pa ang unang tatayo sa tabi nyo. Pero kung puro hinala lang, baka tayo mapahiya sa bandang huli. Namilog ang mga mata ni Aling Marta. Hindi makapaniwala sa narinig. Maya-maya pa, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ganun na lang ba kaliit ang tingin mo sa nanay mo ha, Benjo? Na para bang wala akong alam. Na parang wala akong kwenta. Na ako pa ngayon yung nagsisinungaling. Ganun pa. Nataranta si Benjo. Tumayo siya at lumapit sa kanyang ina. Nay, hindi ko naman po sinasabi na wala po kayong alam. Hindi rin po ako naniniwala na nagsisinungaling kayo. Pero Nay, iba po yung kutob sa ebidensya. Gusto ko lang po na sigurado tayo bago tayo kumilos. Ayoko kayong mapahamak, Nay. Ano ba gusto mo gawin ko? Tumingin na lang habang unti-unti tayo nilalamon ng malas na dala ng taong yan. Hindi ko kayang hayaang mawala ang lahat na pinagpagura natin, anak. Tulungan mo naman ako. Huminga ng malalim si Benjo. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ano po bang gusto niyong gawin ko, Nay? Gusto kong makakuha tayo ng ebidensya. Yung ebidensya na magpapatunay sa lahat na hindi nga ako nagkakamali. Na tama ang hinala ko na mula pa noon. Hindi ako papayag na lumipas sa mga araw na parang walang nangyayari. Kailangan masampal sa mukha ng lahat ng tao dito na totoo. Totoo ang sinasabi ko. At ikaw lang ang aasahan ko para doon, Benjo. Ikaw lang. Natigilan si Benjo. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na ipinapasa sa kanya ng kanyang ina. Nay, paano halimbawa kung wala tayong makitang ebidensya? Meron, anak. Sigurado ko meron. Hindi ako maaaring magkamali. Kailangan lang natin na maging matyaga. Obserbahan natin yung tao na yon. Sundan kung kinakailangan. Alamin kung ano mga ginagawa niya tuwing gabi. May lalabas at lalabas na katotohanan. Himik si Benjo. Nakatitig siya sa kanyang ina na puno ng determinasyon. Kita pa rin ang luha sa mga mata, pero mas nangingibabaw ang galit at paniniwala. Ilang sandali pa'y napabuntong hininga siya at tumango. Sige, Nay, kung yan po ang gusto niyo gagawin ko, tutulungan ko po kayo. Salamat, anak. Salamat. Alam kong maaasahan kita. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Kailangan nating gawin ito.
bago pa lumala ang sitwasyon dito sa baryo natin. Tumango na lang si Benjo kahit may halong alinlangan ang kanyang puso. Sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung saan hahantong ang desisyon niyang yun na sundin ang utos ng kanyang ina. Samantala, pagsapit ng hapon bandang 6:00, naging kapansin-pansin ang pagbabago ng baryo. Ang dating masigla at maingay na kalsada ay biglang natahimik. Halos wala nang makitang tao sa labas. Ang mga tindahan ay nagsara ng mas maaga kaysa karaniwan. Kahit ang mga kariton ng mga naglalako ay wala na sa lansangan. Sarado na ang lahat ng mga pintuan. May mga nakatali pa na lubid at tinakpan ng itim na tela. Lahat ay takot na takot. Hindi lang bahay nila ang nilagyan nila ng proteksyon, kundi maging ang mga kulungan ng hayop ay nilagyan din nila ng mga pangontra. Sinabuyan nila ng asin ang mga bubungan at sahig at nagsabit ng mga nakataling bawang. May ilan na naglagay pa ng krus na yari sa kawayan at itinusok sa harap ng kulungan ng mga hayop. Samantala, sakto 10:00 ng gabi, naghanda si Benjo. Hawak niya ang maliit na flashlight at isang pamalo na matulis ang dulo. Lumabas siya ng bahay at naglakad sa kalsada. Papunta siya sa kubong tinutuluyan ni Mang Archie upang doon ay magmanman. Mabigat ang kanyang loob na gawin yon. Pero dahil sa pagmamahal sa kanyang ina, mas nangibabaw ang kagustuhan niyang malaman kung ano ba ang katotohanan. Tahimik na tahimik ang buong baryo ng mga oras na yun. Ngunit habang naglalakad sa madilim na daan, biglang may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran. Benjo! Aba! Anong ginagawa mo dito sa labas na ganitong oras? Ay, Diyos ko! Ay, Kap! Kayo pala! Nagulat ako. Akala ko kung sino na eh. Pasensya ka na. Ako man nagulat nang makita kita na naglalakad dito. Saan ka ba patungo niyan? Naglalakad-lakad lang ho. Naglalakad-lakad? Abay bakit? Hindi ka ba takot sa aswang? Hindi po. Hindi po ako takot. Gusto ko lang pong malaman ang totoo. Totoo? Ano bang ibig mo sabihin? Kung totoo bang may aswang talaga? O kung yung estranghero na yun ba talaga ang pumatay sa mga baboy namin? Ayoko pong makinig sa sabi-sabi. Kaya gusto ko po, ako mismong makaalam ng totoo. Sandaling natahimik si Kapitan Iking. Tinitigan niya si Benjo bago muling nagsalita. Totoo ang mga aswang, Benjo. At sa ngayon, totoo ring may gumagala dito sa baryo natin. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Kap? Totoo ba talaga? Tumango si Kapitan Iking. Seryoso ang muka. Meron talaga. At yung aswang na yun, ang talagang pumatay sa mga baboy nyo. Kung ganun, Kap, sino ang aswang? Yung bang estranghero? Archie ang pangalan niya, Benjo. Hindi estranghero. Makinig ka sa akin. Imposible na si Archie ang aswang na yun. Mabait siyang tao. Hindi siya gaya ng iniisip ng marami dito sa ating baryo. May ibang nilalang na nagkakalat ng lagim dito. At yun ang dapat kong alamin kung sino. Hindi agad nakapagsalita ang binatang si Benjo. Sa loob-loob niya, hindi niya akalain na ganito ang sasabihin ng kanilang kapitan. Kung ganun, Kap, bakit mag-isa lang kayo? Hindi ba mas mabuting magpatawag kayo ng mga tanod para samahan kayo? Aba, Kap, delikado tong ginagawa nyo. Gagawin ko din yan. Pero kailangan ko munang makita ang hayop na yun bago ko magpatulong sa buong barangay sa pagtugis sa kanya.
Bago pa makasagot si Benjo ng kanyang saloobin, bigla silang nakarinig ng malalakas na alulong ng mga aso. Paulit-ulit, parang galit na galit. Natigilan ang dalawa. Kapwa nagkatitigan bago muling nag-usap. Kap, narinig niyo ba yun? Oo, dun sa banda ron. Halika, puntahan natin. Kap, teka lang. Baka delikado eh. Kung takot ka, umuwi ka na. Sige na, ako na lang ang pupunta. Napakagat ng labi si Benjo. Kahit natatakot, hindi niya kayang pabayaang mag-isa ang kanilang kapitan. Hindi, Kap. Sige, sasama ako. Kailangan kong makita rin kung ano yun. Mabilis silang naglakad. Sinusundan ang tunog ng mga alulong. Habang papalapit sila, mas lalo itong lumalakas. Pati ang mga manok at baboy sa paligid, parang nagkakagulo. May mga ibon na biglang nagsiliparan. Pawisan na si Benjo. Kinakabahan siya. Pakiramdam niya, bawat hakbang nila ni Kapitan ay papunta sa isang bagay na kanyang kinatatakutan. Nang malapit na sila sa isang bahay, biglang tumigil si Kapitan Iking. Tumingala ito sa bubong ng bahay na yon. Medyo wag kang maingay. Tignan mo! Hayon! May aswang! Dahan-dahang tumingala din ang binata at doon halos manlumo siya sa kanyang nakita. Sa ibabaw ng bubong, may isang nilalang na nakadapo, isang itim o mabalahibong tao na may matatalim at mahabang kuko. Pulang-pula ang mga mata at may dilang mahaba, nakalawit at naglalaway. Halos hindi makahinga ang binata dahil sa labis na nerbiyos. Diyos ko po, may aswang nga! Nakakatakot ang itsura niya, Kap! Mabilis na hinugot ni Kapitan Iking ang dala niyang matalas na itak. Huwag kang maingay, Benjo. Kapag nakahalata yan, baka bigla tayo salakayin. Napakapit si Benjo sa katawan ng puno. Nanlalambot ang tuhod niya habang pinagmamasdan nila ang nilalang. Dahan-dahan itong gumapang sa bubong. Para bang may hinahanap. Ang alulong ng mga aso ay mas lumakas. Halatang ramdam din nila ang presensya ng halimaw. Kap, anong gagawin natin? Baka bigla tayong makita niyang aswang. Kung sakaling bumabayan, ako ang haharap sa kanya. Ikaw, tumakbo ka kagad at tawagin mo ang mga tao. Hindi ko kayo iiwan dito, Kap. Kung mamamatay tayo, sabay ho tayo. Ikaw ang bahala. Pero, handa ka ba talaga mamatay? Opo. Bagyang ngumiti si Kapitan Iking. Sa kamarahang tumango. Biglang tumigil sa pagkilos ang nilalang. Dahan-dahan itong iniangat ang ulo at nakatuon ang pulang mga mata sa direksyon nila. Para bang nararamdaman ito ang kanilang presensya. Nag-angat ito ng katawan at umungol ng malalim. Kasunod, ang paglabas-masok ng mahaba nitong dila na animo ay sa ahas. Nagtago sila sa likod ng malaking puno at nanatiling tahimik. Ilang sandali pa ay muling sumilip ang kapitan at nakita niyang hindi na nakatingin ang aswang. Hindi inalis ng kapitan ang tingin sa aswang, ngunit sa muling paglingon ng kalaban ay nahuli nito si kapitan na nakasilip. Bigla itong sumingasing. Naglabas ng tunog na parabang sa ahas. Nakita niya tayo, Kapitan. Anong gagawin natin? Humanda ka, iyo. Hindi natin maiiwasan to. Lalaban tayo! Sa isang iglap, tumalon ng aswang mula sa bubong at bumagsak sa gitna ng kalsada. Ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Muling umalulong ang mga aso. Mas malakas at mas marahas. Nakangisi ang nilalang. Tila pinapakita ang matatalas nitong mga pangil na may bakas pa ng dugo.
Lalong dumikit ang binata sa kapitan. Halos manginig na sa labis na takot. Ngunit matapang si Kapitan Iking. Sa tindig nito ay hindi niya uurungan ang kalaban. Handa siyang makipagsabayan at makipaglaban dito. Walang hiya ka! Ginilo mo ang baryo kong hayop ka! Humanda ka! Hindi kita mapapatawad! Tatapusin na kita ngayon! Ngumisi lang ang aswang. Tapos ay bigla itong nagbago ng anyo. Naging isang mabangis na itim na aso at hindi nila inaasahan ang sunod nitong ginawa. Tumakbo ito palayo sa kanila. Tinungo ang madilim na kakahuyan ng mabilis. Kap! Tumakas siya! Oo, pero babalik ang hayop na yun. Hindi yan titigil hanggat hindi siya nakakapambiktima. Naglakad ang kapitan papunta sa bahay kung saan nakadapo kanina ang aswang. Kumatok siya ng mariin sa pinto at ilang sandali ay may sumilip na tao. Dali-dali niyang inalam ang kalagayan ng pamilyang naroon. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang ligtas naman ang lahat. Nag-alala siya ng gusto dahil alam niyang may bagong panganak na sanggol sa bahay na yun. At alam niyang yun ang dahilan kung bakit nakadapo ang aswang sa bubong ng bahay. Punterya nito ang inosenteng sanggol. Matapos masiguro ang kaligtasan ng pamilya, mabilis na nagdesisyon si Kapitan Iking. Hindi siya maaaring maghintay pa. Kailangan niya ng kakampi sa gabing yun. At ang unang pumasok sa isip niya ay si Mang Archie. Mabuti pa'y umuwi ka na, Benjo. Delikado na dito sa labas. Sige na, ako nang bahala. May kailangan lamang akong puntahan. Sasamahan ko po kayo, Kap. Makulit ka talaga, no? Ay, Diyos ko. Bahala ka na nga. Pagdating nila sa bahay ni Archie, walang tao, tahimik ang paligid, nakasara ang mga bintana, at sa labas nakakandado ang pintuan. Napatingin si Benjo kay Kapitan Iking at parehas nilang dala ang kakaibang kaba. Kap, walang tao dito ah. Asan yung estrangero? Umuwi na tayo, Benjo. Pero Kap, Halika na. Ihatid na kita sa inyo. nanahimik na si Benjo at sumunod na lang sa matandang kapitan. Tahimik silang naglakad at pagdating sa bahay nila ay agad na sumalubong si Aling Marta. Kapitan, bakit niyo ho kasama ang anak ko? Inihatid ko lang siya, Marta, para siguradong ligtas na makauwi. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na sanang pilitin si Benjo na sumali sa mga bagay na hindi naman niya dapat pinakikialaman. Baka mapasubo pa ang bata sa alanganin. Alam mo namang delikado ngayon, hindi ba? Natahimik si Aling Marta. Hindi niya inaasahan ang direktang pagsaway mula mismo sa kapitan. Sandali siyang natigilan. O siya, sige na. Iiwan ko na kayo. Nanatiling tikom ang labi ni Aling Marta habang pinagmamasdan ang nakatalikod ng matanda. Tara nanay, pumasok na ho tayo sa loob. Pagkapasok nila sa bahay, agad na hinarap ni Aling Marta ang kanyang anak. O ano? Ano nangyari, anak? Sabihin mo sa akin. Nay, totoong may aswang. Kitang-kita namin ni Kapitan. Nasa itaas ng bubong ni Nanang Ising. Sabi ni Kapitan, yung sanggol na bagong silang ang puntiryang biktimay ng aswang na yun. Sinasabi ko na nga ba? May aswang na talaga dito sa baryo natin. Di ba tama ako, anak? Nako, puti naman pala at kasama mo si Kapitan. O ano nangyari pagkatapos? Nahuli niyo ba yung aswang? Hindi, Nay. Naging aso tapos mabilis na tumakas. Hindi na namin naabutan eh. Kaya si Kap, agad namin pinuntahan si Mang Archie para humingi sana ng tulong kaso walang tao sa kubo niya eh. Sarado. Halos mapatalon si Aling Marta sa kanyang narinig. Panay ang kumpas nito ng kamay habang nagsasalita. Ayun na! Kita mo na, di ba? Tama ako! Aswang nga ang taong yun! Siya nga ang aswang! Teka lang po, Nay, teka lang.
Wala naman po kung sinabing aswang si Mang Archie ah. Tigilan mo na nga ang pagtawag sa pangalan niya. Baka pati tayo ay malasin. At saka ano bang kailangan mong patunay? Sige nga. Hindi ba sapat na kung kailan kayo nakakita ng aswang, saka naman siya wala sa bahay niya? Isipin mo ha, habang ang lahat dito sa baryo ay takot na takot, siya lang ang may lakas ng loob na gumala sa gabi. Anak, estranghero ang lalaking yon. Wala tayong alam sa kanya. At sa tingin ko, siya talaga ang aswang. At mananagot siya sa lahat ng mga kasalanan niya. Sandali lang, Nay. Huwag naman po tayong basta-basta gagawa ng konklusyon. Hindi pa sapat na ebidensya yun para sabihin si Mang Archie nga ang aswang. Bakit ba? Lagi mo nalang pinagtatanggol yung taong yon. Bakit palagi mong binabanggit ang pangalan niya, ha? Close ba kayo? Hindi ko naman po siya pinagtatanggol, Nay. Ang sinasabi ko lang, hindi ako sigurado kung siya nga o hindi ang aswang. Iba yung itsura ng aswang, Nay. Hindi siya mukhang tao. Tumahimik ka. Sinabi ko sa'yo, walang alinlangan, siya ang aswang. Itaga mo yan sa bato. Hindi ako kailanman nagkamali sa kutob ko. Natahimik si Benjo. Napatingin siya sa sahig at sa loob-loob niya, nagsimula na rin siyang magduda sa tunay na katauhan ni Mang Archie. Pero may parte pa rin sa isipan niya na ayaw niya agad na mangusga. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aswang na nakita ni Kapitan Iking at Benjo. Sa bawat sulok ng baryo, ito ang naging laman ng usapan ng mga tao. Sa palengke, sa tindahan, at maging sa mga labahan sa tabi ng ilog. Iisa ang binabanggit nilang pangalan, si Mang Archie. Lalong lumakas ang hinala ng mga tao na siya ang may kagagawan ng lahat ng kaguluhan. Ang dating nakikiusyoso lang, ngayon ay hayagan ng nagsasalita laban sa kanya. Marami ang nagsimulang mag-udyok na dapat na siyang mapalayas bago pa man lumala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Iking sa plaza. Mabilis na dumagsa ang mga taga-baryo. Naging mainit agad ang diskusyon at hayagan nilang ipinakiusap sa kapitan na kailangan ng paalisin si Archie sa kanilang lugar. Ngunit sa gitna ng matinding diskusyon, tumayo si Kapitan Iking at mahigpit na tumutol sa kagustuhan ng nakararami. Hindi siya pumayag na basta na lamang paalisin si Archie dahil alam niyang wala talagang kasalanan ang lalaki. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng kapitan at ng mga tao. Maski kay kapitan ay galit na rin ang iba. Ngunit sa kabila ng matibay na paninindigan ni Kapitan Iking, hindi pa rin natigil ang bulong-bulungan at galit ng mga tao. Ipinaliwanag niya na ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpatawag ng pagpupulong ay hindi upang pag-usapan ang pagpapaalis kay Mang Archie, kundi para humingi ng tulong at kooperasyon ng lahat. Gusto niyang magtatag ng mahigpit na pagbabantay sa gabi, mag-ikot sa paligid ng baryo at magsagawa ng ronda upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Sandali nga. Bakit kailangan pang magsagawa ng ganyan, Kapitan? Alam naman natin kung sino na ang aswang. Bakit hindi na lang palayasin? Sumang-ayon ang nakararami at dahil doon, kinontra nila ang solusyon na sinabi ng kanilang kapitan. Sa puntong yun, ramdam ni Kapitan Iking na tila nag-iisa na lamang siya sa kanyang paninindigan. Kahit papaulit-ulit niyang iginiit na siya mismo ang mananagot kung mapatunayan ang mga hinala laban kay Mang Archie. Ngunit nanatiling sarado ang isip ng nakararami. Ang takot at galit ang nangibabaw sa kanila at hindi na pinakinggan ang kanyang paliwanag. Natapos ang pagpupulong na walang napagkasunduan. Umalis ang mga tao sa plaza na galit habang si Kapitan naman
ay nag-aalala sa maaaring kahihinatnan ng sitwasyon, lalo na kay Mang Archie na itinuring ng kaaway ng buong baryo. Samantala si Benjo ay hindi mapalagay. Sa isip niya, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang patunayan kung totoo bang may kinalaman si Mang Archie sa mga aswang o kung napagbibintangan lamang ito. Kaya isang gabi, muli siyang nagmasid sa bahay ng lalaki. Tahimik siyang nagtago sa may likuran ng mga puno habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Mang Archie. Hindi nagtagal, may narinig siyang kakaibang iyak ng hayop mula sa gubat. Natigilan si Benjo. Nakita niyang biglang tumayo si Mang Archie at may kinuha itong punyal na nakasiksik sa dingding ng kubo. At saka inilabas mula sa kanyang leeg ang isang kwintas na may malaking medalyon. Kumislap ang medalyon sa ilalim ng sinag ng buwan. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papunta sa gubat. Ito na yun. Malalaman ko na ang katotohanan. Aswang ka ba talaga o ano? Ano bang pakay mo dito sa baryo namin? Mabilis na sumunod si Benjo. Bagamat maingat at hindi gumawa ng anumang ingay, hindi siya nakaligtas sa matalas na pandinig ni Mang Archie. Sa biglang paglingon nito, nahuli siya ng lalaki. Hoy ikaw! Anong ginagawa mo rito, ha? Bakit mo ko sinusundan? Gusto kong malaman kung totoo bang ikaw nga ang aswang. Baliw ka ba? Kung aswang ako, kanina pa kita pinatay. At kung totoo ngang aswang ako, sa palagay mo ba, kailangan ko pa ang punyal na to? Sige na, umuwi ka na. Delikado rito sa gubat. Baka makasagabal ka lang sa misyon ko. Misyon? Anong misyon? Sabihin mo nga sa akin. Huhulihin ko at papatayin ng aswang na nagkalat dito sa baryo nyo. Ano? Mga aswang? Anong ibig mo sabihin? Hindi lang isa. Hindi lang dalawang aswang na narito. Isang grupo sila. Mga halimo na dapat mapuksa bago pa sila makapatay ng tao. Yun ang misyon ko. At yan ang rason kung bakit ako bumalik dito sa baryo. Napatitig si Benjo kay Mang Archie at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang nagsasabi ito ng totoo. Ngayong alam ko na, Mang Archie, gusto kong sumama sa'yo. Kasama mo ko na laban sa mga aswang na yan. Baliw ka nga talaga. Mana ka sa nanay mo. Umalis ka na nga. Laban ko to. Ayoko nang istorbo. Hindi, Mang Archie. Baryo namin to. Responsibilidad ko rin to. Hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ako pwedeng walang gawin. Alam ko, may maitutulong ako. Anong magagawa mo? Isa ka lang ordinaryong binata. Bakit ikaw, Mang Archie? Ano ka ba? Isa akong antingero. Isang manunugis. Kaya kong harapin ang mga aswang. Matagal na akong manunugis ng mga halimaw na kagaya nila. Ikaw, wala kang alam. Hindi mo batid kung gaano sila kalakas at kadelikado. Basta, kahit ano sabihin mo, sasama ako. Tutulungan kita. Hindi pa natatapos ang kanilang pagtatalo, ay bigla silang natigilan. Nang biglang may lumitaw sa itaas ng puno, isang nilalang na may malaking pakpak na para bang sa paniki. Mapupula ang mga mata nito at may buhok na magulo. May mahaba rin itong mga kuko. Diyos ko! Aswang! Mabilis na kumilos si Mang Archie. Hinugot niya ang kanyang mahiwagang punyal mula sa kanyang bewang at mahigpit na hinawakan yun. Pagkatapos ay itinapat niya ang talim sa medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Pumikit siya at umusal ng mabilisang orasyon. Sa mismong sandaling yun, biglang kumislap ang medalyon. Hindi isang ordinaryong liwanag ang lumabas, para itong isang matalim na sinag. Dumaloy ang sinag, papunta sa talim ng punyal at mula roon,
ay tumama ito ng diretso sa nilalang na nakadapo sa puno. Kasabay ng pagtama nito, isang nakapangingilabot na sigaw ang pinakawalan ng aswang. Halos mabingi si Benjo at si Mang Archie. Delikado ito. Nagtatawag na siya ng mga kasama. Sige na, Benjo. Umalis ka na. Pero umiling si Benjo kahit nanginginig ang tuhod at pawisan. Dahil sa nervyos ay hindi siya umatras. Hindi, Mang Archie. Sabi ko sa'yo, tutulong ako eh. Mamamatay ka rito, Benjo. Kahit na, tanggap ko yun. Haharapin ko to. Kesa naman sa habang buhay ako nabubuhay sa takot. Lumipad ng mabilis ang nilalang. Pababa, diretsyong sumugod kay Archie. Sa lakas ng hampas ng pakpak nito, napayuko silang pareho. Umalis ka na! Hindi mo to laban! Sige na! Pero tumakbo si Benjo at dinampot ang isang matulis na kahoy sa lupa. Kahit takot na takot, itinutok niya ito sa nilalang na lumilipad. Lalong tila ng gigil ang aswang. Muling lumipad ng paikot-ikot sa itaas na parabang nagmamasid at naghahanap ng tamang pagkakataon. Si Archie naman, kalmado lang at nakatingin sa kalaban. Ang medalyon sa kanyang leg ay patuloy na kumikislap. Bumaba ka dyan, demonyo ka! Maglaban tayong dalawa! Muling nagpakawala ng nakakabinging sigaw ang aswang. Sabay mabilis na lumusob muli. Sa pagkakataong yun, magkasabay na kumilos si Mang Archie at si Benjo. Unang tumama ang hawak na matulis na kahoy ni Benjo. Nasaksak niya ang aswang sa dibdib. Agad na bumulwak ang itim na dugo mula sa sugat at sa bibig ng aswang. Nanlisik ang mga mata nito at pilit pa ring umungol. Subalit, unti-unti itong nanghina. At bago pa tuluyang bumagsak, pumaling ang ulo ng nilalang at bumuka ang bibig nito na parang gustong sumigaw, ngunit puro impit na ungol na lamang ang lumalabas. Sa huli, bumulagta itong nakatihaya. Agad na lumapit si Mang Archie sa halimaw at sinaksak pa ang aswang sa dibdib nito, direkta sa puso. Isang apoy ang biglang lumitaw sa katawan ng kalaban at sinunog siya nito hanggang sa tuluyang naging abo. Teka, Mang Archie. Paano mo yung ginawa? Paano mo nasunog ang aswang? Dahil yun sa medalyon ko. Ito ang tinatawag na medalyon ng San Miguel Arcangel. Ang galing! Pero hindi ba mas magaling ako? Kasi napatay ko ang aswang na yan, maski wala akong ganyan. Sabi ko naman sa'yo eh, kaya kong lumaban. Makakatulong ako. Huwag kang masyadong magmalaki. Hindi pa tapos ang laban. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. At huwag ka nang makisali pa. Ngunit muling tumanggi si Benjo. Dahil doon ay biglang hinawakan ni Mang Archie ang bewang ng binata at binitbit ito na parang hayop lang. Walang kahirap-hirap sa kanya ang pagbubuhat sa binata. Mabilis din ang kilos nito at ilang sandali ay nakarating na sila sa bahay ni na Benjo. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ano ba? Mang Archie naman eh! Nakakalula ang ginagawa mo eh! Sa lakas ng kanyang sigaw, biglang lumabas si Aling Marta. Napasinghap siya nang makita si Mang Archie na bitbit ang anak niya. Agad siyang kumuha ng pamalo at sinugod ang lalaki. Hayop kang aswang ka! Bitiwan mo ang anak ko! Mga kapitbahay! Mga kapitbahay, may aswang! Tulungan niyo kami! Sunod-sunod ang ginawa niyang pagpalo kay Mang Archie habang pinagmumura ito. Nagsilabasan ang mga tao, dala-dala ang kanilang mga sandata, palakol 2x2 at kahit mga matatalas na itak. Hindi agad nakakilos si Mang Archie dahil sa bilis ng pangyayari. Napilitan siyang bitiwan si Benjo na bumagsak sa lupa. Nang makita ng mga tao, sabay nilang pinagtulungang paluin si Mang Archie. May isa pang biglang sumaksak sa kanyang likod.
Pero laking gulat ng lahat nang hindi man lang ito tinablan. Tama na! Ano ba? Tigilan niyo na yan! Tama na! Mali kayo ng hinala! Hindi siya ang kalaban natin! Hindi siya ang aswang! Ano ka mo? Ano bang pinagsasasabi mo, Benjo? Na itotoong sinasabi ko. Si Mang Archie, isa siyang antingero, isang manunugis. Isa siyang tunay na manunugis ng mga aswang, Nay. Kakampi natin siya. Hindi kaaway. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta sa sinabi ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Samantalang ang mga tao ay nagkatinginan, naguguluhan kung paniniwalaan ba nila ang binata o ipagpapatuloy ang kanilang galit. Pero baka naman ikaw ang nagkakamali, anak. Nakita ko bitbit ka niya at walang kahirap-hirap. Tapos, hindi, Nay. Mali kayo. Maling-mali. Maniwala kayo sa akin, Nay. Ako ang nakakita. Totoong may aswang. Pero hindi si Mang Archie. Tila naman napahiya ang mga taong nanakit. Unti-unti silang lumayo. Siya namang pagdating ni Kapitan Iking, pawis na pawis at halata ang nerbiyos sa muka. May aswang sa bukid, mga kasama! May aswang sa bukid! 3 sila nakita ko! Ho? Narinig mo ko, Benjo? May 3 aswang sa bukid, mga kababaryo. Kailangan kong tulong nyo. Hulihin natin ang mga aswang na yun para matapos na ang problema natin dito sa baryo. Napalingon siya kay Mang Archie at agad na lumapit. Archie, tulungan mo kami. Alam kong kaya-kaya mo silang harapin. Nakikiusap ako sa'yo. Tumayo ang lalaki at bahagyang tumango. Kahit masakit ang katawan sa tinamong pambubugbog ng mga tao, ay hindi nito tinanggihan ang panawagan sa kanya ng kaibigang kapitan. Kumilos ang mga tao. Sumama sila sa pagtugis sa mga aswang. At pagdating nila sa bukid, nasindak sila sa kanilang nakita. May 3 aswang na kasalukuyang nilalapa ang isang patay na kalabaw. Ngunit nang mapansin nila ang presensya ng mga tao, hindi pa man nakakalapit ang grupo, ay bigla silang nag-anyong itim na aso at mabilis na tumakbo at nagtago. Sundan natin! Huwag hayaang makalayo ang mga hayop na yan! Dapat na silang mamatay! Agad na sumugod si Kapitan Iking at Mang Archie sa direksyong tinahak ng mga nilalang. Tumakbo sila hanggang sa masukal na bahagi ng kabukiran. Ngunit wala na. Hindi na nila naabutan ang mga halimaw. Mariing napasuntok pa sa lupa si Archie. Gigil na gigil ito at napamura ng malakas. Mga bisit na yan! Magagaling talagang magtago! May araw din kayo. Matatapos din ang kasamaan yung mga hayop kayo. Tahimik lang ang mga tao. Ang ilan ay natigilan. Ang iba naman ay napayuko. Saksi sila sa lahat ng nangyari. Kung paanong ang estrangherong kanilang kinatatakutan ang nanguna mismo sa pagtugis sa mga halimaw. Kung paanong ipinakita niya na wala siyang ibang hangad kundi protektahan ang baryo laban sa mga aswang. Habang naglalakad sila pabalik ng baryo, makikita ang hiya sa muka ng bawat isa. Ang kanina lang na nag-aakusa sa kanya, hindi na makatingin ng diretso sa lalaki. Ramdam nila ang bigat ng kanilang konsensya. Napagtanto nila na nagkamali sila ng paratang at panghuhusga. Sa kanilang pagbalik sa baryo, dumiretso sila sa barangay hall at doon nagsalita na si Kapitan Iking. Hinarap niya ang mga tao. Ngayon alam nyo na ang totoo. Hindi aswang si Archie. Isa siyang antingerong manunugis. Isang tunay na manunugis ng aswang. Matagal ko na itong alam. Pero hindi ko masabi-sabi sa inyo dahil ayaw niya. Bumalik siya dito hindi para manggulo, kundi para tulungan tayong lahat.
Kung wala siya, malamang matagal na tayong napatay ng mga aswang na yon. Lagi niyo siyang nakikita sa gabi. Gumagala dahil nagbabantay siya sa dilim. Pinipigilan ang anumang pag-atake ng mga kalaban. Agad na umugong ang bulungan sa loob. Halatang nagsisisiyan ang mga tao. May ilan sa kanila na napayuko na. Tapos ay tumingin sila kay Aling Marta na pasimuno ng tsismis. Oo na! Oo na, kasalanan ko na! Huwag niyo na akong tignan ng ganyan! Dahan-dahang lumapit si Aling Marta. Nanginginig ang kamay. Naluluwa din ang kanyang mga mata. Archie, patawarin mo ako. Ako ang nanguna sa paninira sa iyo. Tinawag kitang aswang. Pinaratangan ng masama. Tapos sinaktan pa kita. Hindi ko alam. Patawarin mo ko. Nagkamali ako, Archie. Naiintindihan ko. Alam kong takot kayo. Kaya nyo nagawa mga bagay na yun. Pero huwag kayong mag-alala. Wala akong galit sa inyo. Ang mahalaga ngayon, kailangan natin kumilos bago pa sila muling umatake. Napayuko si Aling Marta. Tuluyan ng umagos ang kanyang luha. Ano ang plano natin ngayon, Archie? Kailangan natin silang mabitag, Kapitan. At para magawa ko yun, kailangan silang palabasin sa kanilang mga lungga. Kailangan natin ng pain. At kapag kumagat sila, dun natin sila huhulihin. Ako na lang! Ako na lang ang magiging pain! Nagulat ang lahat. Lumingon sila kay Benjo, lalo na si Aling Marta, na halos matulala sa narinig. Ano ka ba, anak? Huwag mong idadamay ang sarili mo sa gulo na to. Wala kang laban sa mga halimaw na yan. Naikaya ko to. Hindi ako basta nagpapadala sa takot. Alam mo ba nakapatay ako ng aswang kanina, Nay? Kasama ko si Mang Archie. Napatay ko yung aswang gamit ang matulis na kahoy. Kaya kong tumulong. Alam ko yun. Ano ka mo? Totoo ba yan, Benjo? Nakapatay ka ng aswang? Oo, Nay. Hindi ko rin nga po inakalang magagawa ko yun pero nagawa ko. Kaya nating lumaban, mga kasama, maniwala kayo. Kaya gawin na natin to. Habang may panahon pa. Magtulungan tayong patayin ng mga aswang na yon. Hindi, anak. Hindi ko kayang isugal ang buhay mo. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw lang ang anak ko. Wag, anak. Wag. Huwag ka mag-alala, Marta. Hindi ko siya pababayaan. Kung siya man ang gagamitin natin pain, sisiguraduhin ko na ligtas siya. Pero paano kung di mo siya mailigtas, Archie? Paano kung mangyari sa kanya kinatatakutan ko? Huminga ng malalim si Benjo at hinarap ang kanyang ina. Naihayaan mo na ako, kaya ko to. Hindi na ako bata. Hindi na ako minor de edad. Para hindi makapagdesisyon para sa sarili ko. Ito ang gusto kong gawin, Nay. Hindi lang para sa akin, kundi para sa baryo natin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mas marami pa ang peperwisyoin ng mga aswang na yun. Hindi tayo matatahimik. Umiyak si Aling Marta at napaupo habang hawak ang dibdib. Anak! Anak, wag naman! Lumapit si Benjo at niyakap ang kanyang ina. Nay, magtiwala kayo sa akin, gagawin ko to. Hindi lang dahil anak mo ko, kundi dahil parte ako ng baryong to. Sa huli, wala nang nasabi si Aling Marta. Ang mga tao'y nanahimik. Ramdam ang bigat ng desisyon ni Benjo. Isa itong sakripisyo na hindi basta-basta. Ngunit sa kanyang tapang, unti-unti nilang nakita ang pag-asa na maaaring matapos na ang pananalasa ng mga aswang. Lumipas ang ilang araw, ang baryo ay bumuo ng konkretong plano kung paano nila mahuhuli ang mga aswang. Gaya ng napagkasunduan, si Benjo ang magsisilbing pain. Bagamat mabigat para sa kanyang ina ito, yun lang ang nakikita nilang paraan para mapilitang lumabas ang mga halimaw
mula sa kanilang pinagtataguan. Dumating ang pinakahinihintay nilang gabi. Si Kapitan Iking ay may dalang itak. Ang mga kasama nilang mga kababaryo ay may dalang mga sibat, buntot bagi, itak, at iba pang mga sandata. Ang ilan ay may dalang krus, asin, bawang na nakasabit sa leeg. Hawak naman ni Archie ang kanyang sagradong punyal at nakasabit pa rin sa kanyang leeg ang kanyang medalyon. Tumungo na sila sa gubat. Si Benjo ang pumuesto sa gitna ng mga nagtataasang puno at ang iba nagtago sa likod ng matataas na damo. Kinakabahan si Benjo. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, pero pinipilit niyang maging matatag. Sa isip niya, hindi na siya pwedeng umatras. Inihanda na lamang niya ang kanyang sarili. Tahimik ang paligid nung una, ngunit makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng mag-iba ang simoy ng hangin. May kakaibang amoy, mapanghi, mabaho, at parabang amoy ng nabubulok na karne. Sunod nilang narinig ang mga kakaibang kaluskos sa paligid, mga yabag na papalapit at mga ungol na parabang galing sa ilalim ng lupa. Napalunok si Benjo. Pinagpapawisan na siya ng malapot. Maya-maya pa ay nagsimula ng umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aswang. Malakas at talagang nakapangingilabot. Ilang sandali mula sa kung saan ay biglang lumabas ang tatlong aswang. Dahan-dahan silang lumapit kay Benjo, ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit, agad nang pumagitna si Mang Archie. Hawak nito ang punyal at mabilis na itinapat ito sa medalyon at umusal ng orasyon. Agad itong lumiwanag at ang sinag ng medalyon ay tumama sa talim ng punyal. Gumawa ito ng liwanag na mula sa refleksyon ng medalyon at ng punyal. Tumama ito sa isang aswang. Nagsisisigaw ang halimaw. Hawak ang sarili nitong dibdib. Ilang sandali lang yun. Tapos ay natunaw na ito at naging abo. Nagngit-ngit ang dalawang halimaw na natira. Ang isa ay naging isandambuhalang aso. Umalulong ng napakalakas at ang isa naman ay nagkaroon ng malapad na pakpak. Ngunit bago pa ito makalipad, isang tali ang agad na sumilo sa aswang at sa kabilang dulo ng tali, naroon ang kapitan. At sa isang mabilis na paglusob, lumitaw ang mga tao sa paligid at agad na sinugod ang mga aswang. Sumirit ang dugo kasunod ng matinding sigaw. At gaya ng una, ilang sandali lang, natunaw ang mga ito at naging abo. Tahimik ang sumunod na sandali. Tanging hingal at pagod ng mga tao ang naririnig. Wala na ba? Tapos na ba? Hindi ko alam, Benjo. Pero malalaman natin mamaya kung tapos na ba talaga. Pero may gusto lang sana akong sabihin. Walang Joe. Napahanga mo ako Matapang ka. Magaling, Benjo. Pabalik na sana sila sa baryo, pero bigla silang tumigil nang may marinig na malakas na alulong mula sa di kalayuan. Sandali lang. Magsipaganda kayo mga kasama. May paparating pang ibang kalaban. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Higit itong mas mataas at mas matipuno kaysa sa mga nauna nilang nakalaban. Ang balat nito ay kulay abo. Mahaba ang kuko na tila bakal sa tigas. Kasunod nito, ang apat niyang alagad. Mga hangal, pinatay niyo ang aking mga alagad. Ngayon, pagbabayaran niyo ng buhay niyo ang inyong ginawa. Ang tigas naman ang mukha mo. Eh di ba kayo naman ang nauna? Pinapatay niyo ang kabuhayan ng mga tao sa baryo namin. Pinapatay niyo mga hayop namin. Tapos kami pa magbabayad. Naningil lang kami dahil yun ang dapat.
At ano ang sisigilin mo, tanda? Kami ang mas nakatataas sa inyo. Wala kayong karapatan na adlangan ang lahi namin. At kayo, pagkain lang namin kayo. Tama ng kayabangan mong hayop ka. Matagal na kitang hinahanap. At ngayon nagpakita ka na. Sisiguraduhin ko na ito na ang magiging katapusan mo. Katapusan ko. Hangal, hindi porket may medalyon ka, ay magyayabang ka na sa harapan ko. Hindi mo alam ang tunay kong lakas at kapangyarihan. Tumigil ka! Hindi kami natatakot sa inyo! Lahat ng ginawa niyo sa baryo namin, pagbabayaran niyo! Pinatay niyo ang baboy namin! Kailangan niyo magbayad! Matapang ka bata ka. Pwes, kung kamatayan ang hiling nyo, ibibigay ko sa inyo ang inyong kahilingan. Napaatras ng konti ang mga tao dahil sa banta ng pinuno ng mga aswang. Ngunit pumagitna na sa kanila ang kanilang kapitan. Mga kababaryo, huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob. Tandaan nyo, nasa panig natin ang kabutihan. At ang kabutihan kailanman hindi nagagapi ng anumang uri ng kasamaan. Hangal, ang dami mo sinasabi. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na alulong ng pinuno ng mga aswang at kasabay noon ay sumugod ang kanyang mga alagad. Agad na kumilos ang mga tao. Bawat isa'y hawak ang sandata nila. Sabay-sabay na sumigaw para palakasin ang loob ng bawat isa. Sumugod ang isang asong aswang kay Benjo. Mabilis na pinulot ni Benjo ang kanyang sibat at sinalubong ang halimaw. Mabilis na naisaksak niya ito sa tagiliran ng aswang. Si Kapitan Iking naman ay nakorner ang isang aswang at gigil na pinagtatataga ito hanggang sa mamatay. At ang may pakpak na aswang naman ay lumipad sa itaas at sinugod si Mang Archie. Ngunit bago pa siya nito masaktan, biglang umilaw ang medalyon at nabulag nito ang mata ng kalaban. Dahilan para ito ay magpaikot-ikot sa itaas hanggang sa tuluyang bumagsak. Nangisay bago tuluyang natunaw. Nang makita ng pinuno ang pagkatalo ng kanyang mga alagad, umalulong ito ng napakalakas. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at mas lalong dumilim ang paligid. Hindi niyo ako matatalo. Ako ang pinakamalakas. Ako ang hari. Ngunit hindi natinag si Archie. Sa halip, tumindig siya ng mas matatag. Hawak ang kanyang punyal at medalyon. Walang mas makapangyarihan kaysa sa liwanag ng may kapal. At ngayong gabi na to, matatapos na ang pag-ari-harian mo! Demonyo ka! Tumakbo ang pinuno. Handang sagpangin si Archie. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Benjo. Hawak ang sibat at buong tapang na sumigaw. Kung gusto mo siyang makalaban, dumaan ka muna sa akin! Nanlaki ang mga mata ni Archie. Benjo! Umatras ka! Huwag! Ngunit huli na. Mabilis na tinabig ng pinuno ang sibat at kinalmot ang katawan ng binatang si Benjo. Bumagsak ang binata sa lupa. Duguan. Dahil dito, nag-alab ang galit ng mga tao. Sabay-sabay silang sumugod sa pinuno ng mga aswang. Sinubukan ng halimaw na gamitin ang kanyang lakas at kapangyarihan. Ngunit nilamon siya ng dami at tapang ng mga tao. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa mapaluhod. Duguan ng aswang dahil sa dami ng sugat niya sa kanyang buong katawan. Lumapit si Archie at walang pag-aatubili na sinaksak sa dibdib ang aswang. Direkta sa puso nito ay sa kanya inilapit ang medalyon.
Sigaw ng sigaw ang pinuno ng mga aswang. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, hindi na niya nakayanan. Namatay ito at natunaw. Kumalat ang alikabok nito sa lupa. Napuno ng katahimikan ang paligid. Hingal na hingal ang lahat, pawisan at may ilan din na sugatan. Ang iba ay tumakbo palapit kay Benjo na nakahandusay at nangihina na ito. Kapit lang, Benjo! Kapit lang! Kaya mo yan! Huwag ka matutulog! Lumaban ka, iyo! Mga kasama, pasensya na. Naging pabigat ako. Huwag mo sabihin yan, iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob ang marami para lumaban. Kaya napatay ang pinuno ng mga aswang. Pero masakit po ang kirot, saka mainit ang mga sugat. Kakayanin ko po ba talaga to? Kaya mo, Benjo. Kaya mo yan. Malakas ka. Huwag kang bibitiw. Lumuhod si Mang Archie. Inilapit ang kanyang medalyon sa sugat ni Benjo. Kumislap ito at dahan-dahang lumabas ang itim na dugo mula sa sugat. Wala nang kamandag ng aswang. Ayos ka na. Magpalakas ka na lang at magpagaling ng iyong sugat. Salamat po, Mang Archie. Tumayo si Mang Archie at tinignan ang mga tao. Wala na sila. Wala na ang mga aswang. Tapos na ang bangungot. Malaya na kayo. Malaya na muli ang baryo nyo. Nagunahan ang mga tao sa pagpalakpak. Ang iba'y napaluha habang niyayakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Tagumpay tayo, mga kasama. Hindi nila kayang talunin ang pagkakaisa natin. Ligtas na muli ang ating baryo. Sabay-sabay namang umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao. Puno ng tuwa at pag-asa. Ilang sandali pa ang lumipas. Tinulungan na nila ang mga sugatan at umuwi na sila sa baryo. Tahimik ang lahat sa kanilang paglalakad. Pagdating nila sa baryo, kagad na sinalubong sila ng kanilang mga kababaryo na naiwan at ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagyakapan ang mga magkakapamilya at halos lahat ay lumapit kay Archie at nagpasalamat. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, biglang nagsalita ang lalaki. Bukas, pagsikat ng araw, aalis na ako. Tapos na ang laban ko dito. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Mabilis ang naging tugon ng ilan. Pero bakit naman? Kailangan ba talaga? Agad-agad ay umalis ka. Kaya nga naman, pwede ka namang dito na tumira sa baryo namin, Archie. Tama si Nanay, Mang Archie. Dito ka na lang tumira. Sandaling natahimik si Mang Archie. Pinagmasdan niya ang muka ng bawat isa. Napangiti siya at sa unang pagkakataon ay ramdam niya ang tunay na pagtanggap mula sa mga tao. Hindi na sila nagdududa. Hindi na siya pinag-iisipan ng masama. Hindi na panganib ang tingin sa kanya. Sa halip, ang mga mata nila ay puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Salamat. Salamat sa inyong lahat, mga kasama. Pero hindi pa dito nagtatapos ang laban ko. Hanggat may aswang na gumagala, hanggat may mga taong nalalagay sa panganib, kailangan ko magpatuloy. Hindi ako maaaring manatili sa isang lugar lamang. Tahimik ang lahat. Mabigat ang kanilang dibdib sa naging desisyon ng lalaki. Pero tinanggap nila yon. Masumanga sila sa angking dedikasyon nito sa kanyang mga gawain. Ang dating estranghero
na kanilang kinatatakutan at gustong itaboy. Ngayon sa mga mata nila, isa na itong bayani at tunay na tagapagtanggol. Lumapit si Archie at niyakap ng maigpit si Kapitan Iking. Kapitan Iking, maraming salamat po sa lahat. Sana ipagpatuloy mo maganda mong pamumuno sa baryo na to. Gabayan mo silang lahat. Oo, Archie. Gagawin ko yun. Maraming salamat din sa lahat ng tulong mo. Hindi ka namin makakalimutan. Pagkatapos, nilapitan niya si Benjo. Inabot niya rito ang isang maliit na agimat na nakatali sa pulang sinulid. Teka, ano po ito, Mang Archie? Ang bagay na yan ay isang agimat, Benjo. Sa'yo na yan, dahil napahanga mo ko sa angkin mong katapangan. Ito ang tanda ng paghanga at tiwala ko sa'yo. Magagamit mo ang bagay na to sa pagtatanggol mo dito sa baryo nyo. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo ulit. Pero sana nga, muli ko kayong makasama. Kayong lahat. Napangiti ang binata habang hawak ang agimat na ibinigay sa kanya ni Mang Archie. Itinapat niya yon sa kanyang dibdib. Salamat po. Promise, hindi ko ay bibiguin, Mang Archie. Gagamitin ko po to para protektahan silang lahat. Magaling. Maging matatag kayo. Ang lakas nyo ay nasa pagkakaisa. Huwag kayong matakot. At tigit sa lahat, alalahanin nyo. Hindi lahat ng nilalang na mukhang kaaway ay kaaway nga. Sana matuto na kayo na wag agad manguhusga ng iba. Nangako ang mga tao na susundin nila ang lahat ng habilin ni Mang Archie. At mula noon, naging inspirasyon si Mang Archie sa buong baryo. Madalas ikwento ng matatanda sa mga bata ang kanyang ginawa, kung paano niya hinarap ang panganib na walang pag-aalinlangan at kung paano niya itinuro sa kanila na ang tunay na lakas nila ay ang kanilang pagkakaisa. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ang mga kabataan ay natutong magtulungan at ang mga matatanda naman naging mas bukas sa pakikinig at pag-unawa. Hindi na sila mabilis na mangusga ng kapwa. Bagkus ay natuto silang tumingin ng mas malalim sa likod ng bawat anyo at pagkatao ng mga taong nakikilala nila. Sa paglipas ng mga araw at taon, may mga umaasa pa rin na muling babalik si Mang Archie. Ang lalaking naging alamat, isang gabay na patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa